believe in me, Thomas, because you have seen me, says the Lord. Blessed are they who have not seen me, but still believe. Alleluia, alleluia. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. On the evening of that first day of the week, when the doors were locked, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst and said to them, "Peace be with you." When he said this, he showed them his hands and his side. The disciples rejoiced when they saw the Lord. Jesus said to them again, "Peace be with you. As the Father has sent me, so I send you." And when he had said this, he breathed on them and said to them, "Receive the Holy Spirit. Whose sins you forgive are forgiven them, and whose sins you retain are retained." Thomas, called the Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But he said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe." Now a week later, his disciples were again inside, and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hand and put it into my side, and do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed." Now Jesus did many other signs in the presence of his disciples that are not written in this book. But these are written that you may come to believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that through this belief you may have life in his name. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Happy Easter na ito ganun. Happy Easter. Happy kayo mo? Birthday or sa uminan si mga Easter. Happy Easter pag-usap. Happy Easter. Sa mga nagtanaw sa live, Happy Easter mga kaigsunan. Nindot kayo atong Ebanghelyo ron. It's a familiar gospel. I think among the 12 apostles, tanaw ninyo, kinsay gilang pinaka less of faith. Kani si Thomas. In English ni Thomas. Nindot kayo pronounce in English Thomas. Pero sa Bisaya, Thomas. Si Thomas mo'y pinaka-less o pagtuo among the 12 so far as we have known the apostles. Nga gititulan gid siya Didymus or kaluhaan sa mga kulang-kulang sa pagtuo. Kita ni iyang mga kaluhan. Kulang sa pagtuo kaya gini siya ikambal gyud sa tinudanay din na life niya. So he's called the twin or the Didymus for the reason that there are many who would be like him, doubting. Okay? Pero sa iyang pag-doubt, among the 12 apostles, siya mo'y naigisulti, na hantod karon gisulti kaya mo na to. He possessed the words that will be spoken till the end of time. Kuya ako, ano? Ang pinaka-less of faith, mo'y gamit Ginoo yang gisulti. Nagini pagka-joker ni Ginoo. Tanawa ang Rome, mo'y enemy nga naglansang sa Ginoo. Pero ang Rome mo'y sintro sa Kristyanismo karon. Komedyante gini Ginoo. Kanang mong igsugon nga badumon kayo. Tig-adik istanan sa una niya karon. Mao nang ilngig kayo nga muwali mosangiyaw sa pagtulunan sa Ginoo.
Komedante ginaginaw. But tanaw ni mo, more kay worthless ba? Somehow, so far from God, don't judge the moment because time has the power to change a useless gold into a precious diamond. Mausap ka ba? But it is because Christ was risen from the dead. All these things happen because Christ rose from the dead. Pamuning deeper explanation by force of example. It's going to be by means of a story. Pero hindi siya true to life story. I'll be telling you if I'll tell something that is a true to life story and a true to life story. True to life and true to life. First will be a true to life story. Today sa ka mama ba nga, nabalaka kay siya. Na-worry siya mayo, sa grabe nagabalaka kay limang kang iyang anak nakatunog 5. Patay mo na mga bata nga mukhaon o bisabot sa. Nagduwa-duwa rin ba natuon ang 5. Pero yung kabalaka sinahan, gidadali niya sa hospital na emergency diretso. Pero the sad story is, wasat sila bayad sa hospital niya. Kaya for the sake lang baga matabang dito, gidadali niya sa hospital na yun. Pagkabot dito, punta ng doktor, nausap na yung mga anak tayo. Haladok, nakatunog sinsiyo, 5 po yun ako, bagay ng 5. Nakatunog 5. So, ako ni Dok, siya, ano tayo, kinanglang yun ang operahan ng bata. Siya, Dok, ka ng, wala ko ko'y kwarta, ikabaya sa operasyon. Siya, silang naratay lang ipaagi na, yung asawa naman ni Dok, siya, kinanglang yun kaya yung operahan ba? Yan, Dok, huwag ko'y kabayad. Ay, naratay ipaagi niya, Dok, operahan niya po yung anak ng Dok. Siya, di lang na nato operahan. Saan din ni Dok? Timo lang na nato alkansiya. Nagkatulog ng sinsiyo. Komedya na ba? Ronaldo tayo mapukpo dihan nga mga ngipon. Mapukpo nga mga pagtulungan. The point there is that na-worry kay siya. Kating mong inahan siyempre kasi di ma-worry nga yung mga anak nakatunog, sinsiyo. Nabalaka siya. But there are things in life that makes us worry. Now you may ask yourself, what is it that makes you afraid, makes you worry, even would make you doubt God worse? Makain mo ka ba nga, grabe mo ka, lilisa man yung klasiya sa hitabo. So naman, mahal gasolina, daghan mo nalisa nga din na ikaw. O ba, nilisod po this pandemic ni Panahon. Pero kabantay ko, dato mo rin mga Pilipino, unang nga mga oil company, nigarat. Kaya na unas mga oil company, alita makonsensya mo pasakas presyo gasolina palit ganyan na Great Horse ng mga Pilipino. 150 octane. Sa gasolina, kaya rin niya ang portion na tao. Pero na yung mga butang na makapabalaka na to. Just like the apostles, they were so afraid, worried that they will be captured, be tortured like Jesus ba. Kung kanamin na humayo, entrada sa itong gospel karon, they were afraid. Dilaka nilang portahan. Then Jesus appeared to them. First week, doon ni kasimana ang story din, isumpay na dyan. Unang simana, absent si Tomas. Uyaw din ang mga absent. Likado na. Wala siya kasaksi sa nasinati o nasaksihan sa upang apostolis na nakita lang na banhaw si Kristo. Istoryahan lang siya. Yan na yung ginoo dali. Di yung kagikan. Laro-laro man. Wala man siya. Susuro man. Absent man. Jadi kong to. Nagbasa ko nga gospel ba ako natandog kayo ba na murag di ko ka halos ka tiwas o basa ni. Pero sakita ni gisulti ni Tomas eh. O mo kabantay. Sakit kayo na. Ikaw ba excited kayo ka ba? Istorya ka, unsi mo ka buo. Siguro nila to sila yung mga apostles rin na dito. Naputoy like disciples ba? Imposible kayo buha to dito lang nga kailangan ng mga anak nagsoon. Naasa to dito. Daghan kong tao. Nya isilang tanan ni sulti ni Tomas na yakit anong Ginoo na buhi nag-istorya na mo niya ni dire. Nya ito pag gawas ko makahigap ko siya mga samat. Gawas ko matuslok na ko ang akong tudlo sa bangad siyang kilid o siyang gamon. Diha pa ko matuo. Yawan, muram sa nispag-deny ni Pedro yung isulti. Intense kayo ba nga unbelief pa? Intense kayo na? Ang mga apostles before ani, malika ng fear na naghinungdan silang fear is basig dakpon sila sa mga Hudiyo, dakpon sila sa mga sundao, yan sila na po itorturon. Kung kabantay mo, why were they afraid? Masabta na doon of course, dili lang itungod kay dakpon sila sa mga Hudiyo,
Ang intensity silang fear ba? It was not so much because of the Jews, because of the Romans. The cause of the intense fear was the death of Christ. Mo ito'y cause. Kung i-atras niyo ba sa Good Friday, mo ito'y nung na hadlok sila mayo, kang ilang gilauman, namatay. Yan mo, previous gospel sa the other day, the road to Emmaus, pagbasa na, the road to Emos. Dodo, lagera sa Nasitas Floridil. Naaram na si Puli, the road to Emos. Nagyaw-yaw kung duha kay, ikaw kay bao nga, ang among ilauman rin ilansang namatay. Ilauman na mga amoy maluwas na mo. Kaya ang kwintada nila, of course, aware ka nita na, it's a political or material nga savior ang mga abot. Na majesty ba, how can kick out ng kontra, kick out ng mga nag-enslave nila, niya mo daog sila sa gubat. So mo ilang gi-expect na mga abot nga maluwas nila. Panghudiyo nga hunahuna ba. Pero gamay kayong expectation ko nila. Kita ba, gamay kayo itong expectation. Nga ang pananaw na ito nga tabang sa Ginoo bitaw, suma sa itong sukot. Suma sa sugdanan sa tao, political savior ang mabot. Pero ang niabot lang po sa political savior. Kaya dili ra ang Israel ang giluwas at tibo kalimutan. Ang dili lang kay gikan sa nag-enslave na mga Romans. Kundi gikan yun sa pinakasur sa dautan, si Satanas yan. So mas dako ang ihatag sa Ginoo. Nya, moto nga, huwag na sila kakitaan na, namatay raman ang Ginoo, sumama silang pananaw, nahadlok sila maayo. Pero huwag pa ito mamatay si Kristo, di sila mahadlok eh. Yung kanus aman, nabalik na nawagtan ng ilang kahadlok. So dihang, nakita nila nabanhaw si Kristo. Pero dili pag ito enough na nakakita lang din sila. Na pag dinugang, pag yung Ginoo nga gibuhat sila. Pero of course, initial to nga nakita nila nabanhaw si Kristo. Murag na iris-iris gamay ang hadlok si arang-arang nabuhi raman di ay. Nabuhi raman di ay mamatay. So di arang murag na lurang-lurang sila ba? Nga nakita nila nabuhi si Kristo. Tanaw ninyo, nganong napamantay daghan mga kahadlok? Example lang ito lang, taghap-taghap, hadlok ka nga di mo pasar sa exam, hadlok ka nga basig dito niya liko mga anak ko proper nga hadlok ka mas-is daghan kang mga fears. Why are we so afraid? Our fear is determinant of how much we believe in the resurrection of Christ. Kung unsa na kagdako imo ang kahadlok, ina nakagamay mo pagtuo sa resurrection. Kung di ka nagkamahadlok, okay di kahadlokan, grabe ang imong pagtuo sa pagkabanhaw ni Kristo. Tinuod na buhay siya. Imo sa Pablo 1 Corinto 15, versikulo 14. 1 Corinthians chapter 15, verse 14. Sa gingon ni St. Paul yan. Kabaw mo sa isola ni ba? Wala mo kay baw mga 1 Corinto 15, 14 din ha? Wala na kay baw sa number ba? Pero ang saod kay baw ta, ang gingon ni St. Paul, if Christ did not rise from the dead, our preaching is in vain, and our faith is in vain. Why naluwas? So ang conclusion sa work of salvation, ang resurrection. Kung wag pa siya mabanhaw, why naluwas? Ano kung may maluwas? Masakta na ito ng why maluwas? Kung ibalik na ito sa Garden of Eden ang istorya. Pero even before the Garden of Eden, the story of man already began. Pero huwag naman eh. Kanus ka nagsugod ang istorya sa tao. When, sa kanta na ito kanina, we know how the story ends. But do we know how the story began? How did the story of man begin? Kung saan? Isulti na ni Pope Francis during the time na bago ba siya na-elect as Pope. Ngayon si Pope Francis, the story of man began in the very heart of the Father. You and I are in the middle of this love story. If you do not know this, you know nothing about Christianity. Kuyawan, pawira sa John ni Pope Francis. Ang storya sa kinabuhin ni mo ba, kinabuhin ako, nagsugod sa kasing-kasing samahan. Kini nga to ang moment ron, kini present moment nga itong ibuyan, nangis tumatunga sa mga istorya. Kung huwag ka kaibawa na, huwag kay naibawaan, may tungkol sa Kristyanismo. You should be very much aware
that you are in the middle of this love story. Nagsugod na ito. Karon na fall man. Nabuwag ang love story. Mura ba? Dahil istorya ng kanta na rin mayo. Habit tayo tao nga naghimo siya o kahit. Kailan mo kahit? Tabanog ba? Tabanog. Sa mga Tagalog. Kasi Tagalog ka ng Tabanog. Saranggola ni Jose Rizal. Saranggola ni Bibi. So saranggola. O kahit in English. Naghimo siya Tabanog. Karon, nindot kayong yung gihimo nga Tabanog. Na-in love siya sa Tabanog. Siya grabe ninduta ni Tabanog. Ay maka-in love kayo pagpalupan niya. Taas king lupan. Layo kayo ba? Ako kayo sa naglupan niya. Nindot ko yung kayo mga design. Karon kay kusog ng hangin na putol ang tugot pa. Katong yan, ilan mong tugot? Kapang lubid niya ba? Naputol. Kusog sa hangin. Pagkaputol, siyempre kilupad sa layo. Malayo pa. Nawagtang mga Tabanog. Iyan di pangita. Pero tinyan pinangita. Siyempre, asam niya pangita. Dito sa mga tindahan na mga nindot Tabanog. Basta dahil na yung nakita. Baligya dito kay nindot may klase may magahimo niya ba? Isuri-suro niya ang tibok di Visoria. Abot siya sa carbon. Naglangoy-langoy lang po siya pinangita. Asa ni makita niya ng Tabanog ng nawa. Finally, nakita niya. Naaraday sa Liloan. Sa one stop yun, dito na Tabanog na po. Pag-abot niya sa one stop, siya tiaraday ka Tabanog ka. Lingkod-lingkod pa ka doon. Ano niya, in love sa itong Tabanog ka. Iyan yung istoryahan. Siya ikaw Tabanog ka. Karoon ang nakapunit na taga-deliver, mamatahay man. Iyan kibaligya. So, palitan niya. Ako yung nakakita. Mas mahal pa noon ang baligya kaysa kapang puhunan niya mag-himo ako. Palitan eh. 50 million. Mahala mo ng Tabanog. Palit. Pero sa iyang ka-inlove siya Tabanog, wala niya gibali ang presyo. Ibayra niya, double pa kaysa ipaningil sa nakakita. Na-inlove siya sa Tabanog, ingnan niya Tabanog. Ikaw Tabanog ka, kaduha ka maako. Pagsugod ako ka, nawa ka, karon ako ang saka. And I bought you for a price. Siyempre, kanang Tabanog istorya rin, but it's a representation of you and me. The story began in the heart of the Father. We belong to Him. Then we were lost. Then He bought us back more than the original price. More than the original price. Mo itong itawag ni sa mga santos ang fall ni Adan o sayop na makalipay. Felix culpa. Itong nagkakanta sa Exulted, di ba? I don't know kung nanipa mo sa history Gerald ng isa. Huwag mo, di ba? Itrada pa kang ikanta ng Exulted. Exulted na siya kung look sa Bisaya ng Exulted. Ito mo siya Exulted? Itoboy. No, itoboy. Exult, okay, Exult. Exult. So, ikanta na ito nga, o sayop ni Adam na makalipay. Natungkol ni Ini, ni Anhi ang anak sa Diyos. Yan, gigibayran ta na. So kung nasabta na ito ng fall sa Eden, na ang offended ang Ginoo man. So kung ang na-offend ang Ginoo, meaning, dili siya gamay na offense. Grabe siya ka taas o degree ang saan na nahimo ka. Mas dako ang saan niya dahil ni iba kay kahibaw sila. Kahibaw sila ba yung gitagaan sila sa Ginoo sufficient strength to resist the temptation. Pero ilan yung ipili ang saan? Nagano yung nagtuuntag wala kay Bao kay paghumang ko ng kaon na kay Bao naging sila o si Mayo sa utan kay Bao na silang daan yun si Mayo daw buwa sila kay Bao hindi sila makasa hindi mo nasa kung kay Bao kasi nakasana sila kay Bao sila ganun kay Bao sila o nakikinan sila sino ayaw mo kaon na naman sanita siya so nga ilang iman sila sino di kay Bao sila na dito may kaon na niya ang na-offend ang Ginoo man so infinite ang value sa saan. Alin na ang tabog, value, ang devalue na hitabo. Ang devaluation na hitabo sa infinite. Hindi siya mabayaran ng tao. Kinsa rin makabayad. Katong infinite sa lang value. Only God can repay for the sins of man. Only God. So huwag may laing makabayad ang Ginoo man. Niya justice mga Ginoo. Kinahanglan yung mabayaran. Kung may saan na dili mabayaran, huwag utang na dili mabayaran. So siya na lain ni Anhi, huwag may tao maka-afford. Siya nani. So muna di na ito masabtan bagayo. Anong kinahanglan na Kristo mamatay? Pero ngayon kamatayon, di naman ito enough. Kaya kung namatay ra si Kristo, di siya Ginoo. Wa siya kalahian.
sa mga founders, sa mga nangamatay ng mga religion, yung Muhammad, namatay, huwag mabanhaw, nangabahaw. Kaya huwag pa mabanhaw si Kristo, di sa Ginoo, meaning huwag tumabayri ang sa nag-offense ni Adan. Ang offense, di huwag mabayri ni infinite na to. Hindi man na mabayri ng kamatayo ras tao. Kinaman Ginoo niya, ang proof na Ginoo siya, kay nabanhaw siya. Mo'y pruwiba sa iyang pagka-Diyos. Mabita kumana ka, nagduha-duha si Tomas. Kung sa may iyang giduha-duhaan. What was Thomas doubting for? He doubted that Christ is God. He doubted that. Di nga ito tinuod niya Diyos. Di nga ito tinuod ng Messiah. Kinamatay raman. Ginudahan na niya. Diyos, bakit ito? Pero human niya makit, of course, nawagtang ang iyang pagduda niya. Dili lang kay tanaw, ang hikap yun. Hikap yun niya. Hikap yun niya. So diha na puto lang pagduda nito, mas diha nawagtang ang tanan nilang kahadlok. Kaya doon na sila assurance na ang tanan, mapilipira dahil kaya humanagin yung din ni Kristo. Mabili ko sa Pablo 1 Corinto 15, O death, where is thy sting? Kamatayon, asa naman ang imong laha? And what is the sting of death? Sin. Sin became defeated by the resurrection of Christ. Sa verse 17 na naingo San Pablo, kung wag pa mabanhaw si Kristo, your faith is futile and you are still in your sins. Sino saya ng futile? Camera tiles? Futiles? Futile? Wakay kwenta ng iyong magtoong. Wakay kwenta. Kung wag mabanhaw si Kristo, naaragyan punta sa usa. Ano man, naaragyan punta sa, wag may nakabayan. Wag may Ginoo mo ni bayan. Pero tungkol kinabanhaw siya, nabayran na siya dahil. Yung muna ibayran si Ginoo, sayang na itong nauna magbayad, luwasod tas Ginoo, gikan sa itong mga utang sa 5-6. Utang sa... It's not so much about material things na giluwas na ni Kristo. He rose, not so much to save us materially, but it's more on in the spiritual aspect. Spiritually, na nakay kusog na mo resist sa temptation. Nakay kusog na overcome sa power of sin. Pero kung buong ka, dagang di mo na ito, nabanhaw na ni Kristo. Tingkagol yan mo. Tingkagol. Bulintang yan mo tayo nag-abot sa temptation. Ano kaya? Because the resurrection was not supposed to be thought of as something that happened in the past and celebrated at once every year. The resurrection is supposed to be carried constantly in our hearts. Kinahanglan kanunay naa na to ang pagkabanhaw ni Kristo. Kanunay itong na-encounter, kanunay na itong ibatunan sa itong kasing-kasing. Umataan na ito. Sa unsang paagi man maka-encounter ta sa nabanhaw ng Kristo. O sa may dagway sa nabanhaw ni Kristo, dinhi sa kalibutan sa mga tao nga napukan. Ang si dagway sa nabanhaw ni Kristo. Duha ra gini kabugnaong sa nabanhaw ni Kristo nga tumakitan. Duha ra ka kay kaon kay ni kaon. Duha ra ka kay makita na sa nabanhaw ni sa kasakit o sa kalipay. Kung nagsakit ka, you should have seen the risen Christ in that pain. Kay believer mo ka nga nabanhaw si Kristo. Kung malipayon ka, sa diya ang nabanhaw ng Kristo. Nituong yung diya nga nabanhaw si Kristo. Nituong kita na. Daga na ito, nagduha kay, siguro sa ito ang Pilipinas, kinaanad ng butan nga si Kristo nabanhaw. Ang mga karaang Kristiyano, magwali sila, di man kayo tag-as yun kay putulio ka dito. Putulio dito yung mga soldado, mga nakupay, nagkuking espada. Patay ka. So, sa darang silang preaching sa una, simpor kayo. Manuktok sa mga balay. Sa isulti nila. Sa isulti nila, yung panuktok sa mga balay. Yes. Nabanhaw si Kristo. Panuktok sa mga balay ba? Nabanhaw ang itong ilansang ready sa agok. Nabuhay balik. Mura ilang preaching sa una. Na nabuhi si Kristo. So pagsulti na lang nabuhi si Kristo, tanan, ang Ginoo na. Ang Bisaya na. So daghan sa kami, tuo. Uban na ito, magdudungan man na. Labi na mga laing lugar, yung mga atheist area ba? Yung mga area na masaghan ang tinutuo na nabanhaw si Kristo, kaya mga una, tinuod kayo nabanhaw ito, yung kinabot-bot ng anikatag. Pasi ko ng bot-bot na ng anikatag ba? O
sa may argumento na ito, nga makaingon na tinawag na nabanong sa Kristo. Ngayon si St. John Chrysostom, ang mga apostolis ni Kristo ba? May argument si St. John Chrysostom. Kaya na ito, ang mga apostles ni Kristo, buhi pa gani si Kristo, nagpasan pa sa cross, padong sa Golgotha. Padong sa Golgotha, nagpasan pa sa buhi pa. Namiya ng mga apostolis. Gawas lang ni John. Kaya si John, namin siya. Huwag siya mumawa pa. Naagi siya stomach. The rest namiya, buhi pa sa Kristo. Pumunta ni St. John Chrysostom, kung namiya sila buhi pa sa Kristo, kung sa may katarungan, para mubalik sila sunod niya to the point of dying for Him, if He remained dead. Buhay pa ka nibiyaan Manila. Kana na nung patay na, ilan na nung sundon. Hindi na pagkamatian. Wala yung rason para ilang sundon o pagkamatian. Tungkol kinakita nila na nabuhay siya balik. Hindi nila ka itong mga pusos pipila. Daghan pa kayong mga nagpakamatay. Tungkol lang sa pagsaksi nga naman si Kristo. And their death are proof enough that Christ really rose from the dead. Masaya makaano ka, advantage mo ito sila, brother, kaya napakita ng mga buhay Kristo nila. Advantage mo ito sila. Pero sa inyo ni Kristo sa Evangelio, chapter 20, verse 20, masaya ni Kristo, verse 29, mas mulahan to, nito o bisalwa kakita, ang advantage na to. Mas mulahan man ta. So kisa may labaw, ang mas mulahan, o katong mulahan ra, mas labaw ng mas mulahan. Na to advantage? Because we believe even if we have not seen Him. Now, this is a very profound gospel na itong ibasa karon o imong tanawon. Kunong na ko ba? Tanan na itong pain sa mga malurang-lurang ang atong worry, malurang-lurang ang atong kahadlok, at the thought nga, mahulian rin. Masamad ka. Sa unang himo kong kasing ba? Nabukok niyo mong gawin ko sa sundan. Actually, kung kagukol kayo, ganun mo mahila ka talaga. Sama ito. Ano na kaya maupay rin eh. Maulian rin eh. Maayo ra ba? Mahuman rin itong tanang kasakit. At the thought na mahuman ra, marang makukuhaan ang ito ang kasakit. Pero, kumantay mo si Bangilyo rin. Nayo sa katao nga, ang iyang samad, cute maupay. Sige, maulian ba? And he will be eternally wounded. Who is that man? Jesus. Nabanhaw na ko siya. Tuwa mawang niya sa man. Nabanhaw na ko siya. He chose it. He chose those wounds to remain. Yan ipili ba? Upa ni Propeta Isaiah sa Isaiah 53, by His wounds we are healed. And we will be healed forever because He will be wounded forever. Imagine na kuya waluhaw yan ito ba na way upay-upay niya sa man. Wailahin si Jesus. Inanata niya kinangga. Willing siya na masamdan siya for all eternity. Just for you and me to be healed for all eternity. Kuya awan, di mo may imagine ang bugmahan. Ikaw rin, kaya yung mga asawa o yung bana, willing ka na masamdan forever pa. Masakitan ka forever. Kula sa'yo ka na mahila ka na. Siguro, kay love man. So it's a proof of love. Okay ra. Na nakaintay sa bukmas Ginoo. Nga ang justice sa God the Father ba supposed to be kung tanawon ta diretso sa justice. Huwag malangit na to eh. Stricto pag-astorya, kung pa na ipadripiyo Pietro China. Kung mustisya ras Ginoo ang basihan, huwag malangit bisag usa. Malangit pa yan inos oko ka niya. Dikit malangit. Huwag malangit na ito bisag usa. Kung justice rin tanaw na to. Pero nga nung mas nahimutang worthy. Kaya mustisya sa Ginoo din ang ritso tanaw na to. Muagi pa man sa bangag siyang mga saman. And by seeing the wounds, the justice of the eternal Father hides. Mutago ang mustisya. Mabilin man, uumot man sa saman sa Ginoo. Muna inungdan nga si Tomas dito o na nga niya gisulti. Ang pagkaroon gisulti diya po na to. Sundog mo ng istorya ng Tomas. Dili na pag-ampo sa tao maligo ng pagtuko. Pag-ampo na sa nagduduka. Pero dito o na. Thanks be to God. Dito o na. My Lord and my God.
Balik isa sa communal sa resulte niya. My Lord and my God. So, nakinong ko na-istorya ni Treo na ito to life story na ni nga example ni sa katao nga pag-uhay ram na puyo sa kalibutan nga grabe ang pagtuo sa pagkabanhaw ni Kristo nga wa sige kanlukan. Wa gikanlukan ba? Kung kinamalagang kagalukan. Pero kung natuo siya ng labanan sa Kristo, huwag makatandog ni mo. Kailan ni mo ni modern niya? I-process na niya ron siyang sainthood sa Rome ba? Madre ni, lalo na kung nakikita mo nga movie, the title of the movie is All or Nothing. So it was not so much like a movie in Hollywood. It was more on a documentary of her life. All or nothing. Because for her, either you give your all or it's nothing. If you don't give your all to God, that's nothing. It does not count. What counts only is when you give your all for Jesus. Yung kining Maria, yan is Claire. Dili Claire na siya buhat. Claire nga. My name yun niya, proper name, Claire Crockett. So, taga-Ireland na siya. Irish. And she died on 2016 sa linog dito sa Ecuador. Nakabalita mo ito? 2016, naglinog ang Ecuador. Kusog kayo. Nangahugno mga eskwelahan. Dito siya namatay. Nga, sa wapa ito, may tabo nga namatay siya. Nagsastorya sila sa iyang mga kaubang mga madre. What are you afraid of? And many of them would say, I am most afraid of death. Kaming kamatayon kayo, may labing ikadukan ba sa kadaghanan. Pero yun si Sister Claire, I am not afraid to die. Why? But there's one thing I'm afraid of. I'm not afraid to die. I'm afraid to die not doing my best for Jesus. What is scary is to die not doing your best for Jesus. Tanaw ninyo, if you will die now, will you die doing your best for Jesus? Well, for example, he's already a saint. Kailangan mo ngayon eh? Saint Benedict Joseph Labre. Kaya mo naman niyo pa. Kaya si Saint Benedict, nahimo ni siyang wandering pilgrim. Wa siya balay. Wa balay kapuyan. Wa sa siya ay pamilya. Of course, single na siya pa. Yan, yung gibuhat is, nagsikir siya lakaw-lakaw at tos mga simbahan. Makita na mag-ampo, musimba, he became a wandering pilgrim. Daghan kay mga masakiton, mga maulian, makakita ka niya. Magpaampo niya, mga ayaw. And one day, when he died in this one cathedral, pero di pa siya yung masikat juga ayaw. Nalay mga maulian, mga, sa mga ayaw, mata sa iyang presence. Sunudawa na. Pero kaya na po mga nakailang, balaan din siya. Wala siya, pero di siya yung dumukon, yun guys, mga tao ba? Idumog siya pagkamatay na niya sa simbahan, matay siya, nagpunaw siya dito, patay. Pagkamatay niya, siya gisinggit sa mga tao. El Santo e muere. The saint is dead. Mga tanong na doon galingon, if you will die now or tomorrow, what will the people who knew you exclaim? Mas may isultis mga nakailan mo, the saint is dead or mayroon namatay. Asam ka na doon. Mas ito ng the saint is dead. And why are these people aren't afraid of death? And they died in the presence of God because they believed so much that Christ was risen. And not only that they believed, they lived in it. They lived in the resurrection. Nga bisagod sa'yo may tabo, huwag makatayog nila. Huwag makatandog. So kung sa yung problema din, di na makatandog nimo kung nagtuo ka nga nabanon siya, humana tanan. Humana ang kalaugan. So kanang imong kontra ron, mura naman nag-anino. Humana nag-ipildis, Ginoo. So sa kaunta rin anong mapildim gihapon kita? Kay kulang tas pagpaduol sa nidaog na Kristo. Kinanggal kanunay kang duol sa nabanaw ng Kristo. Mura si Thomas, kanunay kang naghikap sa mats Ginoo. Para kanunay hugot nga di gyud ka matandog. To the point of dying for Christ. Do you think if
somebody would come here, magdag machine gun niya, masakiron tantanan dire, and you will not be killed unless if you will deny your faith in the risen Christ. Do you think you will not deny Him? Will you be ready to die for Him? If not, then you have not believed that He rose from the dead. But will we really be ready? Sa iyo nung istoryahon, pero lisod kini siya. Kaya nakabitaw nun, tingali. Posible tingali kistanan ba? Na nagi mo aksyon, talik ko doy, nagi mo biya na. Mahal siguro na iduha, mabili na ito. Oo, manis, Steve Ray, yun daw, nagwalay sa year 90s pa to. Ningon siya, ang iyong mga anak, ayaw silang tudluin, nga mahimo lang silang hinimpahon, mapuon. Tudluin silang mahimong martir. Kaya mo na yung kinabuhin nga nagpaabot nila. Nabuhiling mamatay para sa Ginoo ba? Mo ito i-train sa mga bata. Be ready to die for Christ. Because this is going to be our life. This is the life of this age. Intense kayo nga persecution ba? Pero saan na ito na nga, di mo yun na sa iyo. Praktiso na ito siya sa ginagmay. Praktiso na ito sa ginagmay ng mga persecution. Ginagmay ito yung testanan, nakagi-arrange din eh. Nakoy lain ni abot, gidisarrange. Kabahin na si mga martir dyan na, di lang yung yaw-yaw ba? Di lang yung reklamo. Sige lang, salamat na lang, mas nindot niya ha. Di lang yung reklamo. Sige, nagmay na train mo ng self na mo deny. The moment na train mo nga i-deny mo self, then kung dagko ng trial mo abot, na kay hope na maka-deny sa kasi mong self for the sake of Christ. So the virtue that we are focusing on in this gospel is the virtue of faith and hope. Faith and hope. So the theological virtues. We believe and we hope that all things will come to an end, and one day we will be with Him forever and ever. Do you believe that? If you believe that, then nothing should worry you, nothing should fear you. Pray, hope, and don't worry. Worry is useless. But not only that worry is useless, worry is also a sin. A sin binang worry, dili na binsin, dili na magic sarap. A sin yun na siya. Sa mabalaka kay Mayo, namura ka buhay pagtuos, Ginoo. Mamatian. No, natural lang makahilat na mag-uolda. Kami namatian sa ni close friends sa akong mama. Mga ito ikaw po, siya yung hayag, kaya dito ko. Makahilat yung gaya. Hindi mo mabugnan, kahilak ni Ginoo pagkamatay ko sa Diyos. Makahilak juga. Pero, malilip-relip yung mong kasakit ba? The thought nga, nakuyog na kinila sa Ginoo. Mabadhaw rin ng tawanan. Mabuhi rin balik sa una, pagkamatay sa kong lula, nagsigi yung bubuhat na mubangon siya sa luman. Si bubuhat, si bukampo, Ginoo, buhihan na kong lula. Pero ako ka na una nga, buhi ko rin din yapon na sa Ginoo. Doon ko rin yapon sa Ginoo itong pagkampo, mga buhi rin nangamatay. Pero dili pa karon napayuras dili pa abot ba? Ya kung tanan natong ipangayos Ginoo yang dunggon, dili siya buutan ni Ginoo. Nakita yung mga pangayoon nga lihatag sa Ginoo. Bisag nabanaw ba siya bisag welcome niya tanan? Ngano naman siya dilihatag sa tong mga pangayoon? Naabot tay kulang-kulang biya ang mga tao ba? Sa tao mo mo. Na patakatag pangayos Ginoo ba? Ginoo may mas naibaw so naging mga niya ihatag. Pero one thing na kung kasiguro dyan ko, nga naitay pa ngayon sa Ginoo nga ihatag yun niya. Na di pwede din ihatag. Kanang mga ayaw ka sa Ginoo nga mabag-o ka. Ayaw lang ng laing tao. Ang imo lang kaugalingon. Kisang niyo rin nakasuway nga nagnovena ka, nagpamisa ka o sa katuig. Nga imo yung ipangayo ana nga mabag-o ka. Matantang yung mga batid nga kinaiya ba? Magpamisa ko rin novena na English nga matantang niya kung pagkasaputon na yung nanan na daw no. Kung kita mo novena Lord magpapasar na siya school exam matinigyan itong ipangayo o kalahian sa mga nahadlok na apostoles nang ipaabot na muluwas political material savior di mo yun na pagka-saviors ang yung pagka-savior is more on purifying our soul so ayo pag-ampo nga mura kag nagpaabot o political mesaya pag-ampo ang iyong ipaabot, Bisaya na muluwa si mong kalag. So, karon nga mauna tayo sa na ito pag nobina. Kasi itong ipamisa, kung sa itong iampo, na mabagkota.
Di lang tanaw-tanaw ng bati sa uban. Pero ako lahat lang niya po kapil. Pero nagbiruan yun, na nato yung gawalingan mo si Francis de Sales, taga mga tao, dito ko manabanaw si Kristo, nagsigampo, sige po kasa, sige po kahagpong, huwag kayo pagkabaguhan. Tungod kay nagampo sila ng mga pasigarbuhon. Nagampo mga ilang nahuna, dugol sila sa Ginoo. Di na kinahanglang pusbon, ang ilang gawalingon. Mas may pag-impresyon ni mga layo kas Ginoo, kaya manikamot pagkagpaduol. Kasi impresyon ni mga duol na ka, musamot ka talayo. So I hope na natiman-an na to, gamay kaya itong gisgutan ron. Gisgutan tayo shortly about the resurrection. What should make us be strengthened, but what strengthens us amidst fear is the belief and the hope that Jesus rose from the dead. All these things na atong experience would come to an end. And we should know how to pray. We should know what Messiah is it that came for us. Not a political one, but the one that would save us from our sins, would purify our souls. Kana sigurado dito, dito ng balibaran sa Ginoo. Wa pag yung pinakita ang nag-ampong ang mabato siya, doon sa Ginoo. Doon kita sa Ginoo. Nga, salamat kayo sa inyong makukihon na paminaw. I hope we've learned something new, something old, and deep in those things we will later learn. Thank you so much for your patience.